Okay mga Lord, so pag-usapan po natin tong awayan ni Sebastian Lachica at saka ni Sadao ito. Pakinggan lang muna natin from my side. Ano yun, may gusto akong rito part dito yung if you have so many hoe, your money will be shrink. Napakalalim ng lyrics na yun. Hindi ko kayang sisirin yun kasi maliit lang din ako halos magka-height lang kami ni Sika Etong si Idol kasi matangkad to. So, ang impression ko kasi dito, parang selfie bars yung ginagawa dito ni Sadao. Kaso may diss daw to. And sila lang nakakakaintindihan dyan kasi hindi na ako nakakasunod since ang point lang naman ng mga video na to is for your entertainment, di ba? So, teka lang. Asa na ba yun? So, yung if you have many your money will be shrink. Yun lang yung naaalala ko doon. Now, let's go to the main issue of this topic. So, etong si Sika ay nag-reply siya doon sa kanta ni Sadao. Kasi may beef yata sila. Dinis yata niya tong si Sebastian Lachica. Pero ang point dito, this is in response doon sa diss. Okay? So, ang ating tatalakayin ngayon, may legal grounds ba si Sadao na mag-file ng kaso kay Sebastian Lachica? Okay, so ano yung mga pwedeng ikaso ni Sadao? Number one dyan is of course yung cyber libel kasi it's in the internet. So kailangan nyo, alam naman, sinasabi ko naman sa inyo na ang cyber libel ay may apat na, teka, punta tayo dito. Ay, mali, dito pala. May apat siya na elements. Okay, publication, ibig sabihin it was published in the internet kasi it is it's cyber sa internet dapat yon yung tukoy yung pangalan or yung name of the person na dinalibel mo, the defamatory statement, and if there is malice. Okay, may mali siya ba kung bakit niya sinabi yon? Okay, so fortunately for me, dun sa mga cases na final ko sa isang YouTuber, napatunayan namin tong apat na elements na to. That's why I have a criminal case or hinihear na siya sa court. That's good. Kasi mahirap talagang patunayan tong mali siya na to kung ako yung tatanungin mo. Kasi nga kailangan yung purpose kung bakit mo pinost ang isang post ay because gusto mo lang masira yung reputation niya. Okay? So that's the reason why. Now, ang sinasabi ang intindi ko dito, bumanat tong si Sebastian Lachica because nandis kasi si Sadao. Of course, I can be wrong. Sadao, correct mo ako kung mali ako So, sabi niya dito, 5'10" ka nga, rapist ka naman. So that is already a defamatory statement because you are already imputing a crime against the person. Masyado kang mahiwaga ka, barkada. Okay, so of course yung mga tao, ako rin nagulat ako dyan kasi hindi ko naman kilala si Sadao personally and kahit na may mga sinabi sa akin yun, I will never go that low, di ba? So, sabi nga ni Sadao, see you in court, young Stana. Okay, so ang tanong dito, may valid grounds ba si Sadao na mag-file ng case? So, may publication ba? The answer is yes, meron. Tukoy ba yung pangalan? Well, dito sa post na to, not entirely, pero eto, dito sa post na to, eto yung pinakamainit Sabing ganon, yaksa daw, rapist, that sa'yo pinapako sa fruits, tas pinapalo yung ulo, king ina mo, kadiri ka. Pero tandaan nyo, this is under the context of a diss, okay? Kasi I am under the impression na kaya ito pinost ni Sebastian Lachica is kasi may dinis sa kanya si Sadao, okay? So, ito yung kanyang banat doon, alright? So dito sa dalawang post na to, it must be pertaining to Sadao kasi makita mo, ilang minutes apart lang, so tukoy or may pangalan, may pagkakakilanlan yung sinasabi. And of course, yung defamatory statement is ayon. So,
Meron pang I would suggest that's why pinapalo sa ulo, di ba? So that's grave threats 'yon. So another one. Tapos may ang papatunayan na lang natin is malice. Now, malice is a very complicated matter when it comes to publication, when it comes to public figures. Okay? So, balik tayo dito. So, teka, pagalawin natin si Sadaw habang nag-ano. So, isipin nyo kasi ganito. Kaming mga, kailangan kaming mga public figures before we sue anyone, malice is not, kailangan namin patunayan yung malicious, na may malice yung pag-post. Kasi pag between private individuals, yung pagpo-post ng nakakasira, malice is presumed. Di mo kailangan patunayan yon. Sa amin kasi, medyo mataas yung threshold. Kailangan patunayan na malicious yung intentions ng tao. Okay, so, yan yung kailangan patunayan ni Sadaw kung magpo-file siya sa korte about dito. Okay, so, fortunately dun sa case ko, kunyari, yan yung isa sa mga mahirap talaga patunayan. Buti na lang na-secure namin yan, tapos umakyat na yung kaso sa korte. But I'm just telling you, Sadaw, kung pupunta ka dito sa ruta na to, dun sa dinaanan ko, medyo mahirap lakaran yan, tol. Kasi mahal yan, okay? Pero good luck sa'yo. Anyway, total, ano ka naman money will be shrink. I am born to be fight. Money will be shrink. Pero, siguro ano niyan, siguro style niya talaga yan. I don't know, hindi ko naman nakilala si Sadaw as a rapper. Parang kala ko, parang, influencer din. So, eto, ayoko nang inaanuhin, baka rapin din ako niyan. So, nag-post na naman siya. So, this is already 3 times. So, pinalalabas talaga ni Sika na may ginawang hindi kaaya-aya itong si Sadaw. Okay, iyakin king ina mo ka, may pumatol sa'yo, nag-amok ka, kala mo maangas ka. Tapos ayan na, dinire-diretso na ayan, kumbaga DJ play mo na, not like us, alam naman natin kung bakit sinulat yan ni Kendrick Lamar. Joke lang, Sadaw, highs naman pre, sorry po. So, okay sana to, Sika, kasi nag-sorry ka naman sana dinilit mo na lang para may tinatawag tayong mitigating factor. Kasi pwede naman kasing sabihin mo na hindi, nagdi-diss kasi kami. So anything goes. Kasi dinidiss ako na sinasabihan ako ng inasar yung height ko, inasar ko rin, tinukso ko din. So yun yung reason why kung bakit ako nagsulat ng ganyan. Pero tandaan nyo, kailangan na proportional din yung inyong sagot. Halimbawa, tinawag ka na ito isang example kay Sir Jack. Si Sir Jack kunyari, inaasar ka sa pampolitika. So, asarin mo din siya sa pampolitika niya, 'di ba? Kasi politics yung yung issue Pero pagka dinali mo yung niya, yung kanyang karamdaman, pwede siya mag-file sa iyo. Kasi hindi naman yung ang issue hindi naman yung niya yung tawag dito yung karamdaman niya, 'di ba? So dapat ganoon. Ngayon, ang tanong na lang dito, proportional ba yung ginawa yung yung sinabi ni Sadaw ni Sika kay Sadaw? Ang sagot diyan, well, wag na yan, kung talaga magfa-file ang makakasagot na lang niyan korte kasi nga this is already an implication of a crime, 'di ba? Kasi rapist daw that is a crime. Okay, sinabihan ka lang naman ng 5'3" tapos hindi ka I don't know kung anong bars yung ginamit ni Sadaw. So pero ang dali ni La Chica rapist agad, di ba? So gets niyo yun, pag nakikipag-argue kayo kasi wag kayong pupunta sa mga ganyan kasi whether you like Sadaw or not, may point naman siya. Pero again, I would argue for Sika na hindi nag-iinisan kami. Natural ginawan ako ng diss track di dinis ko din. Yun nga lang, medyo humiwa yung Pero eto, sinabi niya dito, eto yung sa tingin kong mitigating factor or meaning to say, dito ko madidisprove yung malice. Joke lang Sadaw, ikaw naman pre, sorry po. Nag-sorry naman siya. Okay?
lahat ng sinabi ko po ay joke at clickbait lang dahil pag naglabas ako ng bagong kanta, tumingi ako ng sorry kay Soy. Wala pong katotohanan lahat ng sinabi ko. So this is already a mitigating factor. Kasi paano mo mapuprove yung malis? Nag-sorry naman ako sa'yo. Di ba? Sorry, tol. Hindi ko sinasadya. Kasi dinis mo ko nabigla lang ako Kaso sabi nga nila, damage done na yan. So good luck kesa daw. Kung ako kesa daw, kuha ka ng magaling na abogado bro. Kasi, ikaw din yung mga pronouncement mo kasi hindi rin maganda katulad nito. Tinanggal pa nila yung bullying. Kasi kinancel nila yung bullying. So you think Actually, sasabihin ko lang po sa mga influencer, bawal po talaga ang bullying sa any platform. Whether it's TikTok, whether it's YouTube, whether it's Facebook, bullying is not allowed. Okay? So, pagka na-report yung mga pages nyo, tapos nadali kayo ng bullying, yari kayo dyan. Matatanggal yung page nyo. So, be careful. Tuloy natin. pare na Maganda. bullying is Ayan. Bullying is a fucking good. Okay, bullying is a fucking good. Bullying is good. Yun dapat yung statement. Pero sige, pagbigyan na lang natin. Sobrang good. Para sa akin, yes, totoo. Para sa akin, Pre, oo. pag tinanggal mo bullying, dadami bakla, dadami tomboy, dadaming baliw sa gender nila. Hindi, actually, kaya nga yung iba nahihirapang mag-out kasi nabubuli sila. At saka under the law kasi, tol. Ito kasi you have to be consistent, okay? Sa mga, kung ayaw mong binubuli ka, wag ka rin mambuli. Di ba ganun lang yon? Like, iba-iba may nuance kasi ang language sa daw. Explain ko lang sa'yo, tol. Sana hindi ka ma-offend dito. Kasi kahit papano, naging teacher naman ako. So, kung okay lang, makinig ka. May nuance kasi ang language, okay? There is language that is protected by freedom of speech and there is language na hindi. Okay? So, may dalawa agad kategory yon. Yung language na pwede, halimbawa, yung criticism, pwede yon. Halimbawa, sinabi sa'yo na hindi maganda yung kanta mo. Okay lang yon. Kasi, sa internet, may magsasabi na maganda yung kanta mo, meron din naman magsasabing hindi maganda yung kanta mo. Okay? Pero, ang bawal is mag-i-impute ka ng crime. Okay? Sasabihin mo sa tao na ito, ginawa mo to. Or gagawan mo ng storya. Kahit hindi naman totoo, that is a crime. So, doon, may point ka doon. So, hindi yun protected. Ito, yung sinabi mo dito, is this protected by freedom of speech and expression? That you are, na may good side ang bullying? Wala, di ba? Kasi ano bang may protection ng batas, kunyari yung sinabi niya kasi sabi niya dito Mo bullying, dadami bakla, dadami tomboy, dadaming baliw sa gender nila. okay, so yung you're going to bully someone because of their gender. Alam mo ba na may bawal bastos law that bullying another gender is also punishable by law. So, 'di ba? Now, kung ganyan pala yung pronouncement mo and alam yan ng mga kagaya nila Chika, so parang mahirap patunayan na ikaw ay na-justified yung iyong kaso kasi nga meron kang mga ganyang pronouncement. Okay sana kung kino-correct mo yung sarili mo, hindi naman, 'di ba? Pero good luck tol. Hopefully yung pera mo hindi yan masunog, 'di ba? I mean, good luck. Ganyan mang rage bait ha. Ayun lang alam mo na sino papa mo. How's your daddy now? Ayan. Pero good luck din kay Sika kung kung gusto mo ng not legal advice and gusto mo lang ng libreng kwentuhan, I'm here. I'll kung finailan ka na, pero pag hindi, go on with your life. Yan. So, ano po ang point dito? Ano ang key takeaway natin dito? Siguro, kung ako yan, hello. Parang maganda, ganyan So, kung ayaw nyong mangyari sa inyo yung ginagawa nyo sa iba, don't do unto others what, unto others, unto you. Yung golden rule na tinatawag. So, again, okay lang ang criticism, okay lang ang debunk, okay lang lahat yon. Basta hindi ko mo tatargetin yung mga yung kunyari kay Sir Jack, best example. Wag yon kasi that is protected.
wag nyong idadamay yung gender ng isang tao, that is protected as well. Wag kayong mag-i-impute ng crime sa tao, that is protected, that is not protected, 'di ba? So, ibig sabihin, learn to speak properly para yung ginagawa mo sa iba ay hindi rin gagawin sa iyo, 'di ba? O Nico David, ikaw din naman, yung ginawa sa ng ibang YouTuber, ginawa mo din sa iba. Well, that's why we're in court. We need to know kung sino ba yung tama sa aming dalawa, di ba? Pero dito sa point na to, good luck Kesa daw. Advice ko lang sa'yo, go ahead, do it. Do it. Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lods.